Good morning po. Hinihiling ko po ang lahat ay magsitayo at tayo po ay bumasa sa mga awit, chapter 63 po. Mga awit, chapter 63 po. Tayo po ay bumasa ng kanyang set. Nandiyan na po ba kayo? Mga awit, chapter 63. Isa pa lang po ang nasa awit. Mga awit 63 po. Nandiyan pa? Sige po, tayo po ay magsalita ng pagbasa. Mga awit chapter 63. Ang nakalagay po dito ay pananabik sa presensya ng Diyos. No? Verse 1 po, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang kung kayo ay tanging Ikaw nga ang hangad. Para kung tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Kaya ang isang fire ay ako sa pakasdan at ang lakas ng magpalatya sa likas ng karangalan. Ang wagas sa pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang kami nabubuhay, ay magpapasalamat at ako ay kadalangin ng kamay ko'y nataas. Verse 5 po, Itong aking kailo ay tunay na masisiyahan, magagalak na umawit na papuring iaalay. Laman ka ang gunita ako samantalang nahihimlay, magdamag na malaging iisip ko ay ikaw. Verse 7, Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagpupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa ay sa nilang nananawag, pagkatasa sumitiyak dahil sa iyo masigil. Verse 9, Ngunit silang nagbabantang tumitil sa aking buhay, sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng dimaan, kakain ng asang ubat ang kanilang mga bangkay. Sabay po lahat tayo sa 11. Dahilan sa Diyos, pangharian at diriwang, kasama mga tapat, napupuring walang hanggan, ngunit silang sinungaling, bibig nila'y tatakpan. No? Napakaganda po ng ating binasa. Ang sabi dito ay pananabik nga po sa presensya ng ating Diyos. Lahat po ba ay tayo ay nananabik? Amen. No? Lahat po tayo ay nagnanasa o nagnanais ng ating Diyos ay ating pong sambahin at papurihan. Sige po tayong lahat ay umukat manalangin. Ama, minsan pa maraming pong salamat sa pagkakataong to na yung pinagkaloob sa amin upang kami o Diyos ay sama-sama po na Ikaw ay aming awitan, papurihan at sambahin at sayawan, Panginoon. Dalangin po namin na pagpapatawad mo, Panginoon, sa aming mga kapukulang at pagkakamali. Pagkalinisin mo po kami, O Diyos, sa iyong banal na kapangyarihang dugo at patuloy na pangunahan po ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, na Ikaw, O Diyos, ang tunay na maghari po sa iyong mga puso at isipan. Lord, dalangin po namin ang mga kapatiran, O Diyos, na patuloy na naghahanap buhay, Panginoon, sa kanilang pamilya, may mga kailang mga gawain. Kayo, O Diyos, ang patuloy na magpapaalala at patuloy na mangunguna, Panginoon, sa kanilang buhay. Kayo, O Diyos, ang patuloy na mag-iingat po, Panginoon, sa kaila, O Diyos. At dalangin po namin ang mga kapatiran na papunta pa rin dito, Panginoon, sa pimpayan ng bahay. Kayo, O Diyos, ang patuloy na sumama at pumatnubay po. Sa bawat ding kapatid na mayroong karamdaman kung bakit hindi po sila makakadalaw, kayo, O Diyos, ang tunay nga po na humipo at magpagaling. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat dumating kami muli sa araw na ito upang Ikaw ay sama-sama namin sambahin at pasalamatan sa lahat. Sa tanging pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Yan isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ngayong araw po na ito, ibigay po natin ang pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay umawit.
na palagi mo kaming hinahanap, Panginoon, sa tuwing kami nawawala, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sige po tayo po lahat ay umawit. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong lahat. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Jesus. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to you, Jesus. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sige po, tayo pong lahat ay umawit. We give worship, Jesus. We give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give worship. We give worship to your name. Oh Lord, worship to your name.
bagay, tayo po ay dumulog sa Panginoon at magpasalamat. Mamanan na makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong umaga. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kami po ay dumadako dito sa loob ng bahay-simbahan para kami po, Panginoon, ay magpuri at magpasalamat sa iyo. Pinasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin sa loob ng isang linggo. Araw-araw na pakikihamok sa gawain, sa tahanan, sa trabaho, dakilang Diyos. Nais namin pasalamatan ka po, dakilang Diyos. Dahil meron kaming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan, patuloy pong pagpalain, dakilang Diyos. At alam po namin, Panginoon, na sa tuwing merong gawain na ganito, sila ay may panahon para sila ay magpuri sa iyo, dakilang Diyos. Dito po sa amin, dakilang Diyos, sa balay-balay na iyong itinalaga sa lugar na ito, nakita po, Panginoon, ang iyong mga anak. Meron silang mga gawain sa trabaho na hindi nila maiiwasan dahil sa pag-ibig sa pamilya. Alam po namin, Panginoon, na meron sa puso nila na nais tumako sa gawain ito. Pero alam po namin, Panginoon, na kayo po ay mapagbigay, mapagpatawad, at di marunong magalit, dakilang Diyos. Tulad na nangyayari, Panginoon, sa aming bansa, dakilang Diyos, na lagi nang mayroong pagnanais na itaas ang kanilang sarili. Malayo pa ang eleksyon, dakilang Diyos. Nagsasabi na sila ay nais na mamuno sa bansang ito, dakilang Diyos. Panginoon, ang dalangin namin, kayo po ang kumontrol, dakilang Diyos, sa aming bansang ito, Panginoon. Kayo po ang kumontrol sa kanila, sa kanilang maraming pag-iisip, maraming pagnanais na mayroong anyo na pagdadaya na paglilingkod. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bansang ito, Panginoon. Gamitin po, dakilang Diyos, ang aming mga kapulisan, sundalo, Navy at Air Force, dakilang Diyos, sa paglilingkod nila sa bayang ito, Panginoon, para na rin naglilingkod siya sa iyo, Panginoon, sapagkat kayo po ang nagtalaga sa kanila. Lord, ang dalangin namin, pinapanalangin namin na aming karatig bansa, ang iyong sinilangang bayan, ang Israel, dakilang Diyos. Panginoon, pangunahan po sila. Huwag mo pong pabayaan, Panginoon. Alam po namin ang iyong pag-ibig sa iyong bayan ay hindi mo po pababayaan. Nakikita po namin ito, dakilang Diyos. Nararamdaman namin, Panginoon, sa takbo ng mga pangyayari, ang pagmamahal mo, dakilang Diyos, sa iyong bayan ay totoo at walang bahid na dungis, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang nais namin sa aming kapulungan, dakilang Diyos. Meron kang pangako, Panginoon, kung merong 2 o 3 na nagkakatipon, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Ngayong umaga, dakilang Diyos, dinadalangin namin ang isa ring gawain doon sa pulo, dakilang Diyos, ang Mother Church, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay patuloy na maging matagumpay ang mga gawain iyon na 2 gawain sa pang-umaga, Panginoon. Gayun din, dakilang Diyos,
sa amin po, dakilang Diyos, dito po sa Panaybanay, Panginoon. Sa 17 taon, dakilang Diyos, kapag mo po rito, dakilang Diyos, alam po namin na hindi ito matitibag, hindi mabubuwag. Maaaring may dumating, maaaring may umalis, pero naandito ka po, Panginoon. At salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga anak na dinadala rito, na nagbabahagi ng iyong salita. Ito po, Panginoon, ay alam po namin na tungkulin na mga mensahero, dakilang Diyos. Lalo na ang aming pagsalita, ang aming Pastor Mark, dakilang Diyos. Pangunahan po siya, Panginoon. Gabayan mo po, Panginoon. Ganyan din ang kanyang pamilya, Panginoon. Umaasa po kami, dakilang Diyos, na ang patuloy na pag-iingat po sa kanila, ang patuloy na pagpapala, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, sa bawat pamilya na narito, dakilang Diyos. Huwag mo pong lalampasan ito, Panginoon. Manapa, Panginoon, sasamahan mo po sila mula sa pagtungo nila dito hanggang sa pag-uwi sa kanilang tahanan, dakilang Diyos. Alam po namin na kayo po ang mag-iingat po sa kanila. Sa aming mga kabataan, dakilang Diyos, ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy na sila ay magtiwala sa iyo. Patuloy na maglilingkod sila, Panginoon. Patuloy na gagamitin po sila sa lugar na ito, Panginoon. Sa panahon na kami ay wala na sa lugar na ito, dakilang Diyos, aking pinagtatagubilin, Panginoon, na huwag mong pababayaan ang Panaybanay, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-iingat at magpapala sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi namin. Amen. So, magandang umaga po. Hindi ko po maalala kung kailan ho yung aking huling pagkayo dito. But the privilege po na binigay po sa akin ay tinignan po isang kagalakan na makita ko po ang bawat isa sa dako ito. And really po, nakasanay as we have the praise and worship and even po sa prayer talaga ho, as I talk with the Lord, nakasanay who am I sa harap po ng kanyang mga anak sa dako ito. It is nakasanay, wala ho ako may pagmamalaki. And I just an instrument, a vessel, nakasanay hindi lamang po para po sa inyo. Kundi ito po para din po sa akin, unang-una, personally. So, before we proceed, and once again, it's a blessed Sunday morning. We are now on the second Sunday of March. At napakabilis nga po. We are gonna go into the second quarter, first quarter po, ito pong year 2026. So, by next month, ay magsisimula po tayo sa second quarter. So can you please join me in prayer? Father God in heaven, we thank you that as we come, Lord, in this place, there is no other name that we exalt, that we acknowledge, that we recognize in our midst, but it is your Son, our Lord Jesus Christ. Salamat po sa pagkatalam namin. Sa lahat ng aming po mga ginagawa, sinabi mo sa iyong mga salita, gawin namin ito para po sa iyong kalikuran.
mula po sa pasimula hanggang sa matapos, sa lahat ng aming Panginoon mga gagawin sa nakong ito. At ang nakikita mo yung mga puso ng bawat isa na tulingan po ikaw pikinikilala, ikaw pinaparangalan. Patuloy po na mag-usap ka, patuloy po na kumilos ka sa aming kalagitnaan. Wala kami ibang inasahan kundi ikaw na aming pong Diyos na tulingan po makapangyarihan po sa lahat. Ang tulingan po kakatag po sa bawat isa. Sa amin na tulingan po ikaw pikinikilala. Patuloy ka na mahayag kung ano po ang iyong naising at tulingan po ang iyong mga salita at ikaw po marinig at ikaw po Panginoon na makita. Salamat po sapagkat ang aming po Panginoon sa pagkilos po naman ng Espiritu na magbibigay po sa amin ng panganawa. Ang aming pong buhay espiritual ito rin nga Panginoon na ngailangan o Diyos ng kalakasan at bumula po sa iyo. Kung paano po namin binubusog ang aming pong malupang katawan, ay ganoon din namin nilunais na mabusog din po ang aming espiritual na buhay. Salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen. We are now, as I've said, on the second Sunday of March, and as far as I know, ay kung saan on the last Sunday, and then it will start on the first Sunday actually ang ating tinatawag na pong Holy Week. So it's very significant na kasanay what we're about to talk right now or discuss right now ay kasaan ay in regards with the suffering of Christ. So, walking through suffering with the Savior or paglakad po nakasaan sa paglusa kasama ng tagapagligtas. Every time nakasaan dumarating po ganito po season of what we call the Holy Week, ay kasaan ang lagi nating naalala yung sakripisyo po, yung paglusa ko na ating Panginoon Kristo. So, we will not go farther na hindi po nilalayo ang ating pong buhay na kung ano nga po ang layunin natin ng Kristo sa kanyang pong pagdating dito sa lupa ay patungkol po sa kanyang pong sufferings. At not only that, not only about sufferings, but even his purpose kung bakit po siya bumaba from heaven down here on earth upang patuloy po naganapin ang kanyang pong layunin. So, join me in 1 Peter chapter 4. Kasi I think we have read this not just once, ano po, ito pong 1 Peter chapter 4 from verse 12 at ating pong pakabasahin. Sabay-sabay po tayo. In verse 12, mga kapatid. Ready, begin. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na naranasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Verse 13, sa halip, magala kayo dahil nakatibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan niyo kapag naipakita niya ang kapangyarihan niya sa lahat. And 14, kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Kung pinarusahan naman kayo sana hindi dahil nakapatay kayo ng tao nagnakaw, nakagawa ng masama o kayo nakaialam sa ginagawa ng iba. In verse 16, ayan po. Yun. Ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinawag kayo sa pangalan ito. Verse 17, dumating na panahon magsisimula ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. At kung ito'y magsisimula sa atin ng mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad na sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya mangyayari sa mga makasalanan at hindi kunikilala sa Diyos? Kaya, kayong nagtitiis ngayon, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikas sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. Mga kapatid, ang sanay, hindi ko may kakaila pagdating po sa usapin po ng realidad ng buhay. Nakikita ko natin sa ating mga sarili na basta dumarating po minsan yung mga mahirap na sitwasyon. Minsan na po tumiting mo dumarating sa kaisipan mo ng tao. Ito po yung normal lang siguro. Normal na kasi dumating sa kaisipan mo ng tao. Lalo na po kapag po mayroon po mga pinagdadaan ng mga pagsubok or mabibigat ng mga pagsubok. Dumarating ko minsan ako saan ay bakit ito nangyari sa akin? Nandun minsan na nagtatanong, Lord, bakit ako pa? Lord, bakit kami pa? Bakit ang pamilya ko pa? Bakit na ganito?
Nakamisa po sa mga nangyari. Like for example po, serious na karamdaman, financial na kakulangan, may problema sa pamilya, at marami pa. Alam mo natin, wala akong gusto. Nakamisa po pag mga dumating ang ganito pong mga hindi magaganda, dahil gusto natin, of course, gusto natin yung mga magaganda lang dumating. Yung mga hindi magaganda mga pangyayari sa buhay, ay for sure, sa normal na tao, ay talagang i-ano natin yan, i-refuse natin yan, itatakwil natin, ayaw natin yan, ng mga hindi maganda. Gusto lang natin yung mga magaganda lang ng mga dumarating sa buhay. Pero ang realidad ho ay talaga hindi ganun. Wala man marahil po gusto sa mga ganun pong mga pagdurusa, wala man marahil po ang gusto sa mga kahirapan sa buhay, wala man marahil po ang gusto sa mga tinatawag pong kahirapan sa buhay, pero normal po na dumarating. Nakumisa nga po, hindi natin nilasahan. There are times kung saan na kung bakit na dumarating ito. In the context of 1 Peter po, chapter 4, verse 12, kaya po didiretso natin hanggang 90 sapagkat yun po pinaka-isaw sa kabuuan ng konteksto. Nakatuon po ito sa pagtuturo o sa turo ni Apostol Pedro tungkol po sa mga tiisin at maging po sa panampalataya sa gitna po ng paghihirap na dulot po ng pagsunod kay Kristo as a Christian. So we talk about as a Christian. So pinapakita dito ng mga pagsubok ng mga manampalataya ay bahagi po ng pagtanggap sa mga paghihirap na katulad po na kay Kristo. So we talk about sufferings, we talk about mga pagdurusa na dumarating ay kung saan ito po ay pagtanggap na katulad po ng nangyari sa ating Panginoon Kristo na kung saan hindi nga po nangarapat. We talk about Him as our Lord Jesus, hindi nga po nangarapat na sa kanyang maranasan. But He experienced that kind of sufferings for a reason. Kaya tingnan po natin kung ano po sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin patungkol po sa pagdurusa na atin po kinakaharap bilang mga Kristiyano as a Christians, mga kapatid. Unang-una po, it's very obvious na kung saan ay sinasabi ho ng talata, unang-una ho, na gusto natin makita, huwag na tayong magulat sa ating po pagdurusa. Huwag tayong magulat na kung saan kapag meron po mga dumarating na parang sinasabi natin, oh my God! Bakit? OMG! Bakit ito yung nangyari? Bakit ito ay dumating sa amin? Huwag na tayong magulat. Because the Bible itself ay nagsasabi na kung saan mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na naranasan ninyo kapag sinusubok ang inyong panampalataya. Huwag niyo isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Lalo na po kung saan ay sinasabi ko, kailan ako naging Christian, kailan ako naging pumiti sa Panginoon, kung kailan ibinibigay ko ang buhay ko sa Panginoon, kung kailan pinagsusumikapan ko na maging matuwid sa harap ng Panginoon sapagkat ibig ko na magbigay siya ng kaluguran. Wala, again, it is we're not talking about salvation na kasi ginagawa natin ng good works for us to be saved. Hindi ko ganun eh. We're doing this because we know that God is holy and we should be as holy, and He mentioned it na kung saan it seems napakahirap po para po sa atin, na kung saan po magpakabanal, pero alam natin, hindi yung sasabihin ng Diyos na kung saan hindi natin makakaya. Amen po ba? Minsan naman po, we are into denial na kung saan hindi natin kaya dahil hindi natin po pinagsusumikapan. Ang gusto natin po na maging kalugod-lugod sa Diyos as far as the Bible is concerned, na kung saan nagsasabi po sa atin that we should be holy because God is holy, and that is what He says. Sinasabi po niya. Ito man marahil po sa tingin po natin, napakahirap naman talaga magpakabanal, napakahirap naman talaga magpakamatuwid, napakahirap naman talaga maging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Pero gano'n pa man, hindi ko sasabihin naman ang salita ng Diyos siya po yung natin makakaya, mga kapatid. Misa lamang po, kung sana doon po yung pong ating pong pagre-resist, nire-resist po natin. Na kung saan parang sabi natin, hindi ata natin kaya. Kaya huwag na tayong magtaka, mga kapatid. Kaya nga po sabi mo ng 1 Peter chapter 4, verse 12, mga minamahal, huwag kayong magulat sa matinding pagsubok na dumarating sa inyo. Ito po ay sa ibang version. Huwag na tayong magulat sa matinding pagsubok na dumarating sa inyo na parang may kakaibang nangyayari sa inyo. Maraming mga manampalataya po, and we are part of it. Mga Kristiyano, bahagi po tayo na kapag dumating po ang mga pagsubok, iniisip po natin na kung saan ito po ay hindi pangkaraniwan. O ito po ay tanda na kung saan ay iniwan ng tayo ng Diyos kapag matindi po mga dumarating. In a family situation, as an individual, it might be, hindi naman po sa isang pamilya, kundi po sa sarili po natin, as an individual, personal na buhay po natin, kapag mayroon pong dumarating, na kung saan po, ang isip natin, tila ho, pinabayaan mo tayo ng Diyos. Pero pinapaalala po sa atin ng salita ng Diyos. Ang kanyang pong
mga salita na papaalam po sa atin na ang mga pagdurusa po ay dapat pong inaasahan na. Huwag na tayong magulat. Hindi mo dapat natin ikagulat. Huwag na tayo kung saan dumating sa punto ng buhay natin, OMG. No? Nakasahan kung bakit. Sa halip po, dapat natin maunawa ng layunin po ito ay kung paano tayo tutugon sa tamang pagtugon. No? Gusto natin makita, mga kapatid. Kailangan natin makita na ang pagdurusa po, ang mga sufferings po ay part of what we call test of faith. No, bahagi po ng tinatawag po pagsubok sa ating pong buhay pananampalataya. It is a test of faith when there is sufferings. It is a test of faith. Kung saan po, talaga hubang tayo na kay Kristo o talaga bang tayo mga mananampalataya, it is a test of faith whether we are to quit of our faith as a Christians. Dahil ho, sa mga matindi pagsubok, aayaw na ho tayo. Eh dyan ho tayo ho, mas lalo po nang susubukan. Na talaga hong, kung talaga ba tayo ho na kay Kristo, o ang ating pong pagdalo o ang ating pong mga ginagawa ay for the sake of religion. I always mention po mga kapatid, forgive me, pardon me if I always mention na kasaan what we do, it's not about religion. Even po, kahit po ako nasa kabila, sinasabi ko po palagi na ang ginagawa ho natin hindi ho relihiyon. Ang pagpunta ho natin sa panambahan hindi ho relihiyon. Ito ho'y pagtugon natin sa ginawa ho na Diyos sa kabutihan sa atin. Relasyon na kanya pong in-offer sa atin na kaya nga ho tayo kanya pong inaring kanyang mga anak. It is the relationship, it is not the religion. Because most people, they come to church for the sake of religion. Kaya ho, hindi mo nila lubos po naintindihan. Kapag po may matindi nang dumarating ng mga pagsubok, dahil ang kanilang kaisipan ay relihiyon lang. Alam mo natin, hindi mo nagtatagal ang totoong kanilang po kaisipan sa pagpunta sa church is about relihiyon lamang. Hindi mo nagtatagal mo yan. No, umaalis po yan. Pero ang totoo may relasyon sa Panginoon. Kapag po may mga pagsubok, mabigat na pagsubok, nananatili mo yan. Dahil alam mo nila, alam mo natin na kung ano mga pagsubok sa buhay, alam mo natin ito ho'y pagsubok ng ating panampalataya. It is a test of faith. Pinapatunayan ko nito na kung tunay mo ba ang ating pong panampalataya. The nature of faith that we have, kung tunay mo. Kaya po sabi ko ng 1 Peter chapter 1, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan. So again, it's a test of faith. Mga kapatid, na kung saan hindi na dapat natin ipagtaka, na kung saan hindi na dapat natin ikagulat, no? Kundi po dapat po natin kung asahan na kung saan bahagi po ito, ang mga iba't ibang mga pagsubok, dahil ang pagsubok nito ay panandalian lang. At dapat ninyong maranasan. Nasabi pa sa verse 7, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Okay. It is a test of faith kapag mayroong mga pagsubok na dumarating. Ito ho ay isa ho pagsubok natin pananampalataya. Kung, sabi ko ito, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo parangalan pagdating ni Jesus, ng Yesu Kristo. Hindi ba? When we are in the situations and our faith is being tested, na sinusubok po ating pananampalataya, at kapag tayo po'y nasubukan sa ating pananampalataya, ay napakaganda ko na sinasabi dito. Kapag napatunayan tunay ang pananampalataya po natin, papupurihan tayo parangalan pagdating ng ating Panginoon Kristo. And that is the one. For those na kasaan po ang talaga ho, mayroon ng relasyon sa Diyos. Mayroon ng relasyon kay Kristo at hindi ho relihiyon ang mayroon. It is a test of faith. Not only that, if there is a sufferings, if there is trials in life, if there is what we call mga pagdurusan dumarating, minsan po ay talagang pagsubok sa pananampalataya at dyan po tayo po tinitingnan, nire-refine din po yung ating karakter na pagiging isang mananampalataya. Pinipilo ko yung ating pong karakter kung sino talaga tayo. Tinitingnan po kung talaga kung totoo mga Kristiyano tayo, nire-refine po ang ating pong pagkatao. Kaya po sabi po sa Santiago chapter 1, mga kapatid, magdala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyong nagdudulit ito ng katagan sa inyong panampalataya. Kaya taisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Mga kapatid, nandun ho na saan patuloy natin makita
ang mga dumating marahil po ng mga pagdurusa sa atin, ito talaga ho, ito'y bahagi po ng ating pong test o pagsubok sa ating panampalataya at kung saan ito po ay pagre-refine po sa ating karakter, sa ating pong mga pagkatao kung sino po tayo bilang kanyang mga anak. Bilang mga Kristiyano, nire-refine po tayo. No? Gaya ho ng mga proseso na katulad po, halimbawa na nabagay po sa unang natin binasa, gaya ho ng ginto, nire-refine din po yan. Dumadaan sa proseso para lumabas po ang totoong ginto. Yun po yung kailangan natin makita. Kailangan natin makita na ang pagdurusa po ay bahagi na kasan po ng test of faith, and also it is bahagi or part of what we call plan of God. Bahagi ho ng plano ho ng Diyos. Bahagi na kung saan na ginagamit ho ng Diyos ang mga pagdurusan dumarating sa atin, ginagamit ho ng Diyos na kung saan bahagi po ng kanyang plano para po ihanda ang bawat isa po sa atin. God used this sufferings in life that we are that we are to endure, that this kind of suffering ay pinapadaan niya sa atin dahil bahagi po ng kanyang pong plano sa kanyang pong dakilang layunin. Kaya nga ho, it's a very famous Bible verse in the Bible, in Romans chapter 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa lahat ng bagay, there is no exemption. Wala akong exemption. In all things, sa lahat ng bagay, sabi ko dyan, gumagawa ang Diyos. Kaya nga, it's very significant din doon sa ating pong tema, no, sa ating pong sa CBCC Pulo. Ang tema ho, it's about unstoppable. When we talk about unstoppable, ang unang pumapasok ay hindi ho tumitigil, no? Pasasabihin po nasa Diyos, kung sasabihin po yung pag-ibig, hindi tumitigil na Diyos sa pag-ibig sa atin. So sabihin po na kanyang ginagawa sa pagkilos po niya, hindi po tumitigil ang Diyos sa pagkilos at sa paggawa para po sa atin. Kaya ho, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos at hindi ho tumitigil, unstoppable. No? Kaya ho, it's very significant na alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti na mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin for His purpose. So, God has its own plan kung bakit po pinapadaan niya sa atin ang mga tinatawag po natin pagdurusan, ang tinatawag po natin mga test of faith sa buhay po natin for His plan. And sometimes, we don't know kung ano po ang kanyang po plano niya, but again, we are just need to submit into His plan. Kailangan lang po na kung saan po patuloy po tayo umayo sa kanyang po kalooban, sa kanyang po plano, sapagkat alam natin na kanyang po plano, ang sabi po ng Diyos ay hindi po para sa ating kasasama. Sino ba ang Diyos natin ito na kasi ng plano para sa ating kasasama? I think, hindi po siya yun. As far as God, na kasaan po ating po pinupuri at ating sinasamba, hindi po siya nagplano para sa ating kasasama. But He planned for us para sa ating kabubuti. Amen po ba? Na alam mo natin, nasabi po dito, na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti at hindi po sa ikasasama. Minsan lamang po, ang tingin ho natin sa mga hindi magandang nangyari sa atin ay ang tingin ho natin ay ito hindi maganda at ito nakasasama sa atin. Pero ang totoo po, pag pinag-usapan po yung plano ho na Diyos, yun ho pala para sa ikabubuti ho natin. Minsan lamang po iba ho ang pagtingin ho natin. We take it negatively at hindi natin nakikita in a positive way yung po mga dumaraan sa buhay natin, kabiguan, kalungkutan, o kung ano man, hindi natin nakikita in a positive way. Kasi ang nakikita natin sa negatibo na pagtingin. So, it is part of His plan. At the same time, tayo ay kaya pong pinagkakaisa sa pagdurusa na katulad po ni Kristo. Ni-unite po tayo. Kaya po, sabi po ni Philippians chapter 3 verse 10, nice po ngayon, sa higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa Kanya sa kamatayan niya. Ni-unite po tayo, pinagkakaisa po tayo. With the sufferings, sa mga pagdurusan na ating po mga naranasan mga kapatid, ni-unite niya tayo katulad po ng mga pagdurusan na naranasan din po ng ating po si Kristo. He Himself suffered. He Himself ay kung saan meron pong naging pagdurusa bilang isang, again, He is God, and same time po, alam natin na nagkatawang tao, na matulad sa Kanya.
sa pagdurusa na meron po. Kaya ang dapat natin tutugon sa mga pagdurusa po, ay tuloy nga po, nandun ho makita nawa na nag-i-increase pa at hindi nag-decrease yung faith po natin. How are we going to respond? To respond is that our faith should not, hindi ho pababa, kundi mas lalo pang pataas. Hindi ho tayo dapat po malugmok na kasan po sa panghihina. Kaya muli nga po, huwag tayong magulat o huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong magulat at huwag po tayong panghinaan ng loob. Kung mayroon po mga dumarating po na kung saan ay mga pagdurusa sa buhay. In 2 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 4 verse 17, it says, sapagkat ang mga paghihirap na dinaras namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Hindi ko ba napaganda ho na gusto natin makita po, sinasabi dito ng salita ng Diyos, panandalian mo lamang. Ang mga paghihirap sa mundong ito ay panandalian mo lamang. Talaga naman po eh. Buhay nga natin dito sa mundo, panandalian lang. Yeah, how much more? Those trials, those burdens, those sufferings, it's also temporary. Kasi alam natin, we gonna leave this earth, we gonna leave this world as temporary na ating pong tinatahak sa mundong ito, temporary lang, alam natin. Na ang buhay natin sa mundo ito ay panandalian. Kaya patuloy ho, nawa na makita ho natin na saan ang ating pong tugon sa mga pagdurusa ay kung saan mas lalo pa ho kumakapit, mas lalo pa tayo kumakapit sa Diyos, ang ating panampalataya ay mas lalo pang makita ho ng Diyos na talaga nandoon nakatun po sa Kanya. Kaya muli, huwag po tayo magulat at huwag po tayo panghinaan ng loob. Patuloy po na magtiwala po tayo na kahit po sa gitna mo ng mga pagsubok, mga kapatid, we are now in the situations na it might be na hindi ko po alam kung ano po mga pinagdadaanan ng bawat isa. And hindi lang mo kayo, kundi po maging kami, kundi bawat po sa atin, meron po mga pinagdadaanan sa gitna mo ng mga pagsubok na ito. Patuloy po tayo magtiwala. Patuloy tayo pong panghawakan natin, patuloy po ang kanya pong mga pangako na kasaan hindi niya tayo po kailanman iiwan. Ang sabi po niya sa aklat po na Isaiah chapter 43 verse 2, God says, sabi niya, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Ano ang gusto nyo parating sa atin? Nakasanay, ano man marahil po ang mga pagdadaanan natin kapag ang Diyos ay nasa panig natin, kapag ang Diyos ay kasama mo natin, ano man mo, marahil po ng mga pagdurusa o mga suffering sa pagdadaanan po natin, hindi niya tayo iiwan. Nakumisan po yung mga jowa natin ang iiwan. Pero si Lord hindi mangiiwan. Amen po ba? Si Lord po, kailanman hindi ko mangiiwan sa kanyang mga anak na tuloy nga po nagtitiwala po sa kanya. Ito po ay mga awit na kasal po na narinig natin na familiar po sa atin, kasama natin ng Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot. Kasama natin ng Diyos. Sino po ba? Kasama po natin ng Diyos. Kapag po may mga sufferings po na dumarating, mga kapatid, as we think about this season, nakasan ay palapit na napalapit, nakusan kailan lang na meron kaming pinuntahan, nagkaroon na visitation na, narinig na namin yung mga papasyon ba yun? Meron na nagpapasyon. So talaga, sabi namin, talaga na nasa season na, ganitong season na ng Holy Week. So as we have this season, it reminds us, again, the sufferings of Christ. And it reminds us well na hindi dapat tayo magulat. Sufferings will always come sa atin po. May darating at darating din. Hindi lang katulad mo na sa ating Panginoon Kristo. It's not the same with the Lord Jesus Christ, the kind of life, because we know for sure na kasanan ang sufferings po na pinagdaan natin ng ating Panginoon Kristo ay patungkol po sa pagtutubo sa atin. But again, when we talk about sufferings, it's not a surprise. There will be sufferings will come. So mga kapatid,
ang pagdurusa ay hindi ko kakaiba para sa mga manampalataya. Hindi kakaiba na kasal sa mga tunay na mga kumikilala sa Panginoon. Ito ay bahagi ng proseso ng pag-refine po sa atin. Part of His process na nire-refine po tayo. Pinipino po tayo, pinapadaan po tayo na kanyang pong kapangyarihang plano at ito po yung isang pagkakataon para po sa atin, hindi po para lumayo. Kapag dumating po, makikita natin po mga pagdurusa o mga kapigatian o kahirapan o kung ano man, hindi po para tayo ay lumayo at mapalayo. Kundi po mas lalo pa dapat tayo po lumapit. Amen po ba? Mas lalo tayo lumapit at tayo po yung mas lalo pang mapapalapit. So kapag dumating po mga pagsubok, alalahanin po natin, our response is again in faith, with faith. Our faith will increase. Mas lalo pa. Habang bumibigat, habang tumitindi, ang mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, ay mas lalo pang nag-i-increase. Hindi dapat po tayo po'y malugmok. Mga tiisin, ay dumarating. Pero nandun po ang pagtitiwala po natin sa layunin ng Diyos. Again, huwag tayo magulat. Manidigan po tayo na matatag. Alam po ng Diyos na kung ano man ang mga ating mga pinagdadaanan, alam niya at hindi niya tayo iiwan. Pangalawa ho, gusto natin makita. Una ho, huwag tayo magulat. Huwag tayo magulat sa mga pagdurusa na dumarating. Pangalawa ho, huwag tayong malungkot sa pagdurusa. Kung huwag tayong magulat sa mga pagdurusa na dumarating, huwag din tayong malungkot kapag meron pong mga pagdurusa dumarating. Mismo rin po, ang salita ho ng Diyos nagsabi. Sa halip, sabi po, verse 13, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Muli, huwag tayong magulat at huwag tayong malungkot. Huwag tayong malugmok sa kalungkutan, kundi po, nandun po ang pagpapaalala, magalak po tayo. Sabi sa verse 14, kaya kung iniinsulta kayo dahil mga tagasunod kay Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. So muli mga kapatid, when there is sufferings, it's not a surprise. Trials will come, it is not a surprise. And it's not to the point na kung saan po lulugmukin tayo sa kalungkutan, kundi po, ang sabi mo ng Bible, tayo po magalak. Even Paul, na kung saan in the situation na meron po siya, sa kanya po mga writings, ay kung saan maalala ho natin in Philippians chapter 4, na kung saan he mentioned, rejoice in the Lord, I say it again, rejoice. Pero, pag-aralan ho ninyo kung ano ho ang kanyang po sitwasyon during that time. Napakadali mo sabihin na kung saan ay be happy. Smile. Smile because you're happy. But can you smile if you don't have money? Medyo pagdating pag walang pera, talagang makikita mo. Kapag may karamdaman, ang hirap mo yata ngumiti. Naalala ko si nanay. But still, nanay let ka smile. In spite of the situations na meron po siya that she undergo twice a week. Tama po ba na Noong una ay 3 ngayon twice. And I don't know yung iba ko rito kung ano ho mga pinagdadaanan. But again, knowing that we are in Christ as a Christian, knowing that we are in Christ, and for being in Christ, alam mo natin, hindi mo natin po pwede na kung saan mayroon tayong tinatawag po exception dahil Kristiyano po tayo. Sakit, kawalan ng pinansyal, dapat wala yan sa akin. Kristiyano ako Pero sa edad, yun ba talaga yung nangyari? Hindi ko Problema sa pamilya. Kristiyano ako, Kristiyano pamilya ko. Dapat yung problema sa pamilya, mga anak ko, dapat wala yan. Pero sa realidad, di ba? Yun ho ay nangyayari po sa atin. Ipinagkakalo po sa atin. For God's plan that He will manifest His power unto us, believing that He will never leave us, nor forsake us. So sinasabi niya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan. Yes,
There is a situation in life na po sa buhay po natin na mabigat. But knowingly na habang mo natin inaalala ng Diyos ay hindi ho mangiiwan, hindi magpapabaya, hindi ho ba napapalitan ho yung ating pong kalungkutan, napapalitan po yung ating pong kung ano man po na hindi maganda sa buhay po natin, napapalitan ng kapayapaan, napapalitan po ng kasiyahan na nagmumula po sa Kanya, sa Diyos. Nakakapagpatuloy po tayo, believing that the Lord will always be on our side. Nakakapagpatuloy po tayo sa paglakad o sa journey na ngayon po tayo as a Christian. And with the help, sabi po dito, dahil mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Really. We're truly blessed. Because the Spirit that we have is the Spirit from God. Galing mo sa Diyos. Kaya ho dapat makita ho natin sa ating mga sarili na kasaan, yes, again, ang realidad dumating. Minsan ay talaga mong malulog mo ka sa kalungkutan, pero napakabuti ng Diyos at hindi niya hahayaan ako sa manatili ka sa ganun sitwasyon. Manatili tayo sa ganun sitwasyon na kasaan tayo po ay nasa kalungkutan stage. Hindi po. Pinapadaan niya sa atin pero pinangalalampas niya ho tayo sa ganun po kalagayan. Ang buhay po bilang Kristiyano ay isang paglalakbay na yes, there is what we call failures. Failures. Misa po, dumarating po mga kabiguan. We are failures for something or anything. We are failures of our life. We are failures of our ministry. We are failures of being a family man. That's what we call failures. Dumating. And not only that failures, what we call trials. Dumating po mga trials in life. But there's also na dumating, and that is what we call tagumpay. And tatagumpay din po tayo. Yes, failures will come. Yes, trials will come. Pero katagumpay, dumarating din po. Amen po ba? Dumarating din. Dumarating din po sa atin. Minsan, ang mga hamon po sa buhay na dumarating sa atin, tila po, napakabigat. Kaya madali po sa atin na kasan po mawalan ng kasiyahan. Napakadali po. Minsan po mawalan po yung tinatawag pong joy in our heart kapag po matindi kong mga pagsubok na dumarating. Pero sabi po ng kanyang mga salita, maaari mo tayong maging magalak. Maaari po tayong to have what we call that joy or to be rejoice. Kasi sabi ni Paul, rejoice in the Lord. Magalak sa Panginoon. Maaari po mangyari yan kahit po nasa stage po tayo sa gitna po ng mga pagsubok dahil ang paglalakbay po natin bilang mga manampalataya ay paglalakbay po na hindi yung nag-isa. Kasama po natin ang Panginoon. Sa landas na pa natin po napatutunguhan ay tuloy nga po nandun ho kapag kasama natin ang Panginoon, nandun ho ang kaligayahan at nandun po ang kaluwalhatian. Kaya ho, magalak po tayo. Magalak po tayo sa ating pong as we share what we call the sufferings. Okay? Nakikibahagi tayo. We share into the suffering of Christ. When Christ suffered, also us will also suffer. Iba-iba ho lamang. Not like the sufferings of Christ. But what we are referring to is that yung word na suffering ay ito po yung maranasan natin. Kaya ang pagdurusa ay nag-uugnay po sa atin. Okay? Nag-uugnay po sa atin sa ating Panginoon Kristo. Kaya po sabi ho ng Romans chapter 8 verse 17, at kung tayo ay mga anak, ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga tagapagmana kasama ni Kristo. Kung tunay na tayo ay nagdurusa kasama niya upang makasama rin natin siyang maghari. Hindi ho ba mga kapatid, napakasaganda sinasabi? Kung tunay na tayo nagdurusa kasama niya upang makasama rin natin siyang maghari. Sufferings, yes, for sure will come. And we relate ourselves and we are being recognized with the suffering of Christ. As sabi ko dito, upang makasama rin natin siya. Hindi ko ba napagdan ng pribilehiyo na tayo pinakibahagi. Sa mga pagdurusa natin kung mga maaaring pagdaanan, tayo po naging kabahagi naman sa tinatawag pong suffering of Christ. Kaya sabi ko ng 2 Timothy chapter 2 verse 12, kung magtiis tayo, maghaharin tayo kasama niya. For now, temporarily, while we are here, magtitiis po tayo. Pero tayo naman po, ang napakagandang inihanda sa atin is to be with our Lord
Kaya ang ating pagdurusa ay naghanda para po sa atin sa mas makikita ho natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po sabi ko ng Romans 8 verse 18, sapagkat naniniwala ako na ang paghihirap sa kasalukuyan ay hindi makapaghahambing sa kaluwalhatian na ipapakita sa atin. Na ang mga paghihirap sa ngayon, hindi kayang ihambing sa darating na ipagkakaloob sa atin, sa kaluwalhatian na ipapakita sa atin. Hindi ito kaya mong i-retain na kasaan the sufferings that we have, hindi kaya i-retain that there is still good to come. Hindi man natili. Kaya nga ho, huwag tayong manatili na kasaan po maging malungkot. Huwag natin ilugmok ang ating mga sarili, kundi ho, tayo ho, ay magpatuloy na kasaan ang kagalakan ay mag-umapaw sa ating mga buhay. In 2 Corinthians chapter 4, sapagkat ang magagaan na kapigatian natin na sandali lamang ay nagdudulot sa atin ng higit na kaluwalhatian na walang hanggan. Again, sandali lamang ang mga kapighatian sa mundo nito, pero ang naghihintay sa atin ay pang walang hanggan. Kaya po, we should be rejoice sa mga pangako ng Diyos at ang kaluwalhatian ito ay patuloy na ipapakita niya sa atin. Patuloy niyang ipaparana sa atin. In 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa natin nalalaman kung ano ang magiging atin. Ngunit alam natin na kapag siya ay naipakita, magiging katulad natin siya sapagkat makikita natin siyang tulad niya. Hindi natin alam kung ano ipagkalpo sa atin, but for sure, there will be ang sino man kung nasa kay Kristo. So, it is our joy na kasanay na nakabase po sa pag-asa na meron po tayo na kay Kristo, nakasan po bago walang hanggang kaluwalhatian. At ang naghihintay po sa atin, ang sabi po na nakaklat ng Tito chapter 2, ang naghihintay tayo sa mapalad na pag-asa at maluwalhating pagpapakita ni Kristo na ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Wow! Ito po ang naghihintay. So sabi rin po sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 4, so wakas nakalaan na para sa akin ng korona ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom sa araw na yon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Ano ho naghihintay sa atin? Naggantimpala. Ito nga po, hindi na ikukumpara sa kung ano man ang ating mga pinagdadasa ngayon. Temporarily, we experience, we suffer, but again, what is waiting ay talaga naman pong yun ho ang isang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Dahil po, sabi ko natin kanina, yung mapasuhan natin ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Ay tunay nga po, ito po'y bahagi na kanya pong ipinagkaloob po sa atin ang sinasabi nga ng aklat ng Galatia, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. The word pagtitiis ay nandyan. Pagtitiis sa kung anong mga pagdadaan natin po na sufferings. Kabutihan, panampalataya, kayo nun ang pag-ibigay sa sarili. Ito po ay bunga naman ng Espiritu. Kapag nandun po, ang bunga ito ay nangangulugan ang kasaan nagmamanifest po patuloy ang Espiritu sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, we just get 2 from, actually 4 points, but we just get 2 points out of this from in 1 Peter chapter 4 verse 12 to 19. Na magpapaalala po sa atin, again, as we think about again this season ng what we call Holy Week, it's about the sufferings of Christ. The word sufferings, ay huwag na natin po patakhan, huwag na tayo magulat. At kapag mayroong mga sufferings, huwag tayo malungkot. Huwag tayo malungkot. Huwag manatiling malungkot. Kumpara sa Apostol Pablo, sa kabila ng kanyang kalagayan, but still he encouraged his fellow believers. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Okay, mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap na dinaras po ng bawat po sa atin, we are in this journey. We are in this journey, in this life, na tuloy nga po, di po tayo dapat manatili hong malungkot. Pagkos, maging magalak po tayo sa ating pakikibahagi po natin kay Kristo. At ang pangako po sa atin, sa pamagitan po ng Banal na Espiritu ng Diyos ay nabibigay ng lakas po sa atin. At ang ating paglalakbay, hindi lamang tungkol sa pagtiis, kundi tungkol po ito sa pagtanggap ng kasiyahan. Kasiyahan na nagmumula po sa ating pong Diyos sa kanyang presensya. Na alam mo natin, ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan, kaya magalak po tayo palagi. Sapagkat ang ating pagturusa ay panandalian lang,
at ang kasiyahan ay naghihintay at pang walang hanggan. Join me in prayer as we come to the Lord, as we continue to worship Him sa ating pagpupuri. Let us dedicate ourselves unto the Lord. Let us devote ourselves unto the Lord. Ihayag natin sa Kanya. Ano mamarahan po ang ating mga pinagdadaanan sa ngayon? Ihayag ko natin. Kung ano man ang sitwasyon, sabihin natin kay Lord. Sabihin natin sa Kanya. Kasabay ng ating pong pagpupuri, kasabay ng ating pagsamba, sabihin natin sa Kanya. Join me as we all stand in the presence of the Lord. May I have the worship team, please. Let us take this opportunity to come before the presence of the Lord at lumapit po sa presensya ng Panginoon. As we acknowledge na totoong meron na pong pagdadaanan ng bawat isa po sa atin. At hindi po natin pinagtatakan pa, hindi natin kinagugulat pa. Iba't iba man marahil po ang ipinagpalo po sa atin na mga pagsubok, mga pagturusa. Pero iisa lang mo, layunin mo ng Diyos. Hindi ito para sa ating ikasasama. Hindi ito para tayo ay ilayo sa Kanya. Kundi para tayo po ay mas lalong mapalapit po sa Kanya. Huwag natin isipin na iniwan mo tayo ng Diyos dahil ibinigay niya sa atin ang ganitong klase po ng pagsubok, ang ganitong klase ng kabigatan, ang ganitong klase ng sitwasyon sa buhay. Huwag natin isipin na hindi tayo mahal ng Diyos. Huwag natin isipin na mas pinapaboran ng Diyos yung iba na nakikita natin sila. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa bawat mga anak niya. At nasa atin kung paano tayo tutugon. Nasa atin po. Kung tutugon po tayo sa negatibong pamamaraan o tutugon po tayo sa positibong pamamaraan. Sa positibong pamamaraan na nandun po ang patuloy mo natin pagpapakutubag. Pag-amin, hindi natin kaya. Hindi natin kayang makalampas o magtagumpay sa sarili mo natin. Hindi natin kaya na masaan ay mag-umabaw ang kagalakan sa kabila ng bigat ng pagdadaanan mo natin. Hindi natin kaya. Kung ang sarili mo lang natin ang ating asahan at sa sarili lang tayo magdidepende, hindi yung natin kaya. Kaya nga ho, kailangan ho natin ng Diyos. Kailangan natin po ang tulong ng Banal na Espiritu. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Dahil habang tayo po ay binibigyan niya ng pagkataon na pagmulat ng ating mga mata, magising sa panibagong umaga, may layunin siya. At bahagi marahil ng kanyang layunin ay ipanadaanin tayo ng mga pagdurusa para sa ating ikabubuti, para sa ating ikatitibay, para sa ating ikalalago bilang mga mananampalataya. Are we going to take this challenge or are we going to refuse? Nasa atin po. But if you're here and you unite yourself, nakikisa po kayo, nakikisa ang bawat isa, nagiging
Mag-iisa po tayo sa paglapit sa Panginoon. Gawin na ho natin na totoo. Sinasabi natin mga lapit. Gawin na ho natin na may paglapit, na may pagkilala sa Kanya. Yes, Lord. And here we are, the Lord. Yes. And this is what we pray. Yes, Lord. We say yes, Lord. We say it again, yes, Lord. We pray. In our likeness, righteously. Let us be our praise to the glory of your grace. Purify your people, of God. Make us holy. Yes, Lord. We pray, dear Lord. Yes, Lord. Let us be our praise to the glory of your grace. Purify your people. Make us holy, Lord. Make us holy, Lord. We pray in your name. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people. And this is our prayer. Make us holy, dear Lord. We pray in Jesus' name. Purify your people. This is what we pray, dear Lord, our Father in heaven. Because you have said your word, be holy, because you are holy. It's really difficult for us, Lord. Mahirap po para po sa amin. But we know, with your help, we can do what you says. As our prayers, dear Lord, whatever na iyo pong ipagkakaloob po sa amin, whatever it is, na kumisa po ay we don't expect na ito po ay dumarating at darating. Whatever it is. Our prayers, dear Lord, na makita mo bawat po sa amin, na manatili sa presensya mo, manatili sa harapan mo. The more weight or burdens or trials or sufferings you will give is that the more that we will go into your presence, dear Lord, the more we see ourselves loving you, committing our life unto you, the more we see ourselves serving you as our God. Dear Father, as we think of your Son, our Lord Jesus Christ, enduring the cross that He needs to bear
And that cross wherein He will crucify. That cross reminds us of our sins. And the Lord Jesus Christ showed the kind of sacrifice through that suffering na hindi niya po, o Diyos, tinanggihan. Yung po pagpasan pa lang, o Diyos, ng kahoy na yun, ng cross na kasan doon sa ipapako, hindi niya tinanggihan na kahit po mabigat, kahit malayo, kahit mahirap po sa Kanya, sa pagdurusa na Kanya tatanggapin, hindi niya tinanggihan. And here we are. Muli nga po, sinasabi namin, hindi na namin, o Diyos, ikakagulat pa na meron pong darating sa amin. But who we are to refuse of your great plan, wherein mas namin nakikita na talaga pong ito ay para sa aming ikabubuti. Who we are to refuse, that it is for our own good. Na hindi kami para lumayo, para kami, Panginoon, ay mas lalo pang mapalapit po sa iyo, aming Diyos. And with this, O God, we must have a grateful heart. Nagpapasalamat na kasaan ay sa mga pagdurusa, sa mga pagsubok, sa mga hamon, ay magpapasalamat pa kami. Dahil alam namin, mahahayag ang kapangyarihan mo. Mararanasan namin kung sino ka sa buhay namin. Ang katapatan mo, mararanasan namin. Ang kapangyarihan mo, mararanasan namin. Mararanasan namin na kung anong klaseng relasyon meron kami sa iyo bilang aming pong Diyos. Na sinasabi namin na hindi kami, Panginoon, nandito dahil po sa relihiyon, kundi dahil po sa relasyon na meron kami sa iyo. Na kaya kami, Panginoon, nakakapagsampit ng aming mga panalangin, ng aming mga pagpupuri, hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil sa aming relasyon na kami, Panginoon, inari mong mga anak. Inari mong mga anak, O Diyos. Natuloy nga po sa iyong mga pangako ay aming patuloy mong pinanghawakan. Muli nga po aming dakilang Diyos, aming Ama, nandito po ang bawat isa. Alam mo na po kung ano ang aming pong kakaharapin sa mga darating na mga araw. Nandito po kami. Patuloy namin pinagkakatiwala ang aming mga sarili po sa iyo. Hawakan niyo kami patuloy. Gabayan niyo kami patuloy. Yakapin niyo kami patuloy. Samahan niyo kami patuloy. Upang sa aming pagpapatuloy, O Diyos, sa buhay na meron kami bilang mga anak mo, ay makita namin aming mga sarili na tulinga po, O Diyos. Patuloy na pinupulit, sinasamba ka, niluluwalhati ka. Patuloy na pinaparangalan ka. Patuloy na binibigay ang nararapat po sa iyo bilang aming Diyos. Once again, dear Lord, this is not about religion and this is not about program in the church. But this is our heart na binubuksan po namin sa iyo, sa harapan mo. Ang puso na meron kami. Dahil kung paano binuksan mo ang puso mo para po sa amin, nandito po, binubuksan din namin ang may puso po sa iyo. Makapangyarihan namin, Diyos, ikaw po ang aming patuloy na asa, nakatatagpo sa bawat isa na lumalapit po sa iyo sa panalangin at hinihiling sa pangalan po ng ibubugto na anak namin, Panginoon Yesus. Na kahit po mayroon po ganito pong suliranin sa buhay, kasakitan, o kung anuman kakulangan, o kung anumang problema, alam namin, O Diyos, ikaw ang patuloy pong kakatagpo at tutugon na makakapagpatuloy kami. Yes, there is pain, but we know, Lord, there is still a power that comes from you that we will overcome that kind of pain na makapagpatuloy kami. We are in lacking, but looking at you as our God.
who is our great provider, looking at you as our peace. At the time, Lord, that we are in discomfort, at the time, Lord, that we are in worry, you are our God. Father in heaven, continue to manifest yourselves to each and every one. Let your power flow sa buhay po ng bawat isa po sa amin ng iyong mga anak. Hayaan mo maranasan, O Diyos, sa bawat isa. Hayaan mo na patuloy po namin maging kasiglahan, Panginoon, ng presensya mo. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy mo maging kalakasan, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Diyos, na tulingan mo maranasan, Panginoon, ang lubos po na kagalakan na nagmumula po sa iyo, sa kabila po ng anumang kapigati, sa kabila ng anumang mga pagdurusa, sa kabila ng anumang mga pagsubok. Hayaan mo po pumapaw ang kagalakan dito sa iyong mga buhay. Natulingan po, Diyos. Salamat, salamat. We thank you, Lord, as we continue to give you praise, as we continue to give you honor, as we continue to give you adoration that you deserve. In Jesus' mighty name, as we pray. Hindi naman po dadako tayo sa pagbibigan. Praise God. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na napakabuti ko na niya. Panginoon, ang aming isang apo na maliit pa na kailan Diyos, nawa Panginoon ay patuloy mo rin bigay sa kanya ang kaayusan at pagbigay ng kanyang mga magulang. Ang dalangin namin, Panginoon, samahan mo po sila sa kanila, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Peace.
dakilang Diyos sa aming pagkakasama na pagpuri at pagluwalhati sa iyo, Panginoon. Nawa nakarating sa iyong harapan, sa iyong paanan, dakilang Diyos ang aming sama-sama na pagpuri sa inyo. Sa Kanya makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.